Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Nagising na ba kayo sa kalagitnaan ng gabi na kumakabog ang dibdib, nahihilo at nagtataka kung ano ang nangyari? Hindi lang iyan isang masamang panaginip o stress. Maaaring ito ay isang bagay na mas mapanganib na tahimik na na-trigger ng iyong kinain ilang oras lang ang nakalipas. Nakikita nyo marami sa atin, lalo na habang tumatanda, ay nasisiyahan sa pagkain ng ilang halo-halong mani bago matulog. Ang mga ito ay malutong masarap at tila isang malusog na pagpipilian. Tama ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga tila hindi nakapipinsalang merienda na iyon ay maaaring tahimik na guluhin ang iyong presyon ng dugo, ang daloy ng iyong dugo, at maging ang iyong utak habang natutulog ka. Alam kong mahirap paniwalaan. Marahil ay ilang taon mo nang naririnig na ang mga mani ay mabuti para sa iyong puso, sa iyong kolesterol, at sa iyong pangkalahatang kalusugan. At oo, totoo iyon. Kapag kinain mo sila sa tamang oras at sa tamang dami. Ngunit sa gabi, iba na ang usapan, lalo na para sa ating mga lampas na sa edad sinta. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang isang bagay na hindi gaanong napag-uusapan, kung paano ang ilang uri ng mani ay maaaring tahimik na maging banta na nakakagambala sa iyong mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng iyong presyon at nagpapataas pa ng panganib ng stroke sa gabi. Kaya kung isa ka sa mga taong laging may mangkok ng merienda sa tabi ng iyong upuan o kumukuha ng masustansyang halo ng mani bago manood ng TV sa gabi, gugustuhin mong basahin ito hanggang sa dulo. At bago tayo magsimula, tanungin ko muna kayo nito. Kung kumakain ka ba ng mani, bago matulog i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, mag-iwan lang ng 0. Ngayon, simulan natin sa isang mani na maaaring labis na ikagulat ninyo. Ang mga panganib sa gabi ng iba't ibang uri ng mani pecan nuts ang mabigat na pasanin sa gabi. Pag-usapan natin ang mga pecan. Mayaman, malinamnam at madalas na bida sa mga panghimagas tuwing Kapaskuhan. Tila isa silang nakagiginhawang pagkain, hindi ba? Ngunit ang pagkain nito sa gabi, lalo na kung regular, ay maaaring tahimik na nagdudulot ng pinsala na naiipon sa paglipas ng panahon. Narito kung bakit. Ang mga pecan ay puno ng saturated fat at calories. Isang maliit na dakok lamang ay naglalaman na ng higit sa 200 calories at isang malaking dosis ng taba na hindi gaanong palakaibigan sa puso. Sa araw, ang iyong katawan ay may oras at lakas para iproseso at sunugin ang mga taba na iyon. Ngunit sa gabi, bumabagal ang iyong metabolismo. Bumabagal din ang daloy ng iyong dugo at ang mga taba na iyon ay may tendensyang manatili sa iyong daluyan ng dugo ng mas matagal kaysa sa nararapat. Ang resulta, ang iyong dugo ay nagiging mas makapal at mas malapot. At hindi lang iyan hindi komportable, ito ay mapanganib. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang pagkonsumo ng mga merienda na mataas sa saturated fat sa gabi ay maaaring magpataas ng lapot ng dugo na literal na ginagawang mas makapal ang iyong dugo, lalo na sa mga matatanda. Ang mas makapal na dugo na ito ay mas mabagal dumaloy sa iyong mga ugat
At kapag nakahiga ka ng hindi gumagalaw sa kama sa loob ng maraming oras, ang mabagal na daloy na iyon ay nagiging perpektong sitwasyon para sa pagbuo ng namuong dugo o clot. Ngunit ito ay isang napakadaling nakasanayan. Ilang pekan bago matulog marahil ay iwiwisik sa yogurt o direkta mula sa bag. Tila hindi nakapipinsala. Ngunit kung ito ay magiging isang gabi-gabing ritual, ang panganib ay tahimik na naiipon. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip? Kung mahilig ka sa mga pekan, at aminin natin, sino ba ang hindi? Subukang ilaan ang mga ito para sa umaga. Isama ang mga ito sa oatmeal o isang smoothie kapag ang iyong katawan ay handa ng tunawin at gumalaw. Makukuha mo pa rin ang lasa at benepisyo nito nang walang tahimik na panganib sa gabi. Pine nuts, ang inflamasyon mula sa omega-6. Tingnan natin ang mga pine nuts. Ang maliliit na ito ay madalas na iwiwisik sa mga salad o hinahalo sa pesto at nagtataglay sila ng mayaman at malinamnam na lasa na tila pang-gourmet. Ngunit mayroong isang bagay na nakatago sa loob ng mga ito na maaaring magdulot ng problema sa iyong mga daluyan ng dugo, lalo na kung regular mo itong kinakain bago matulog. Ang soma, ang issue ay nakasalalay sa kanilang mataas na nilalaman ng omega-6 fatty acid. Bagamat ang omega-6 ay isang mahalagang fatty acid na nangangahulugang kailangan ito ng ating mga katawan, dapat nating balansehin ito sa mga omega-3. Ang uri na nakukuha mo mula sa mga isda tulad ng salmon. Ang problema, karamihan sa atin ay nakakakuha ng labis na omega-6 at hindi sapat na omega-3. At ang pine nuts ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Bakit iyon mahalaga? Dahil kapag nangingibabaw ang mga omega-6, nagtataguyod sila ng pamamaga o inflammation sa iyong mga daluyan ng dugo at hindi lang ito pansamantala. Maaari itong humantong sa talamak na pamamaga ng mga ugat na tahimik na nagpapahina sa mga pader ng iyong mga arteries sa paglipas ng panahon. Isang pag-aaral mula sa Journal of Lipid Research ang nagpakita na ang mga dayeta na mataas sa omega-6 fatty acids ay nauugnay sa mas mataas na mga marker ng vascular inflammation na lalong mapanganib para sa mga matatanda na ang mga arteries ay mas marupok na. Ang ganoong uri ng pangmatagalang pamamaga ay maaaring gawing malutong at mas madaling masira ang iyong mga daluyan ng dugo o kahit na pumutok. Isipin ang iyong mga daluyan ng dugo na parang mga hose sa hardin. Kapag malakas at nababaluktot ang mga ito, madaling dumadaloy ang tubig. Ngunit kung ang hose ay matuyo, magbitak, at tumigas, tumataas ang presyon at bigla snap. Iyan mismo ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag pinapahina ng talamak na pamamaga ang iyong mga pader ng ugat. Idagdag pa ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi, sabihin na nating mula sa stress dehydration o isa pang maalat na merienda, at iyon ay isang recipe para sa isang seryosong kaganapan tulad ng isang stroke. Ano ang mas ligtas na hakbang? Kung gusto mo ang lasa ng pine nuts, kainin ito paminsan-minsan at mas maaga sa araw. At balansehin ito sa mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng flaxseed o isda. Iwasang gawin itong isang pangunahing pagkain bago matulog. Hazelnuts ang panganib ng sobrang arginine.
ang mga hazelnut. Madalas itong iniuugnay sa matatamis na pagkain tulad ng chocolate spreads o mga panghimagas. Ngunit maraming taong may kamalayan sa kalusugan ang kumakain din ng plain roasted hazelnuts sa pag-aakalang ito ay isang opsyon na mabuti para sa puso. At oo, sa katamtamang dami at sa tamang oras ng araw, maaari ngang maging ganoon. Ngunit ang pagkain nito bago matulog doon na nagsisimulang lumitaw ang mga pulang bandila, lalo na kung meron kang sensitibong mga daluyan ng dugo o hindi matatag na presyon ng dugo. Ang alalahanin sa hazelnuts ay nagmumula sa mataas na nilalaman nitong arginine. Ang arginine ay isang amino acid na nagtataguyod ng produksyon ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ang tumutulong sa ating mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumapad na nagpapabuti sa daloy ng dugo. Mukhang magandang bagay, hindi ba? Ngunit dito, ito nagiging komplikado lalo na para sa mga matatanda. Kapag ang iyong vascular system ay marupok na o nakompromiso dahil sa edad o mataas na presyon ng dugo, ang sobrang vasodilation paglapad ng ugat sa maling oras ay maaaring mag-backfire. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay maaaring lumapad ng masyadong mabilis o hindi pantay na humahantong sa tinatawag ng mga doktor na vascular instability. Maaari itong magresulta sa biglaang pagbaba o pagtaas ng presyon ng dugo o sa mas malubhang kaso, maging sanhi ng pagputok ng maliliit na kapilaris, lalo na ang mga maliliit sa utak o mata. Isang klinikal na pagsusuri sa Journal na Hypertension Research ang nagsabi na ang mga individual na may marupok na vascular system, particular na ang mga senior, ay mas madaling kapitan ng mga komplikasyon sa microvascular kapag nalantad sa mataas na antas ng mga ahente ng vasodilation tulad ng arginine sa mga panahon ng pahinga. Kaya ano ang dapat mong gawin kung nasisiyahan ka sa hazelnuts? Subukang ilipat ang pagkain nito sa mas maagang bahagi ng araw. Hayaan ang iyong katawan na iproseso ang arginine na iyon kapag ikaw ay aktibo at ang iyong cardiovascular system ay mas matatag. At kung meron kang kasaysayan ng high blood o vascular fragility, makipag-usap sa iyong doktor bago gawing pang-araw-araw na ugali ang mga mani, lalo na sa gabi. Trail mix ang nakatagong pagsasama-sama ng asin at asukal. Ang trail mix ay tila isang malusog na merienda bago matulog mga mani para sa protina, pinatuyong prutas para sa tamis. Ngunit, karamihan sa mga nabibili sa tindahan ay malayo sa pagiging hindi nakapipinsala. Madalas silang naglalaman ng mataas na antas ng asin, asukal at preservatives, at ang kombinasyong iyon ay maaaring tahimik na magbigay ng stress sa iyong puso habang natutulog ka. Una, ang nilalaman ng sodium. Nagdudulot ito ng pagpapanatili ng liquido fluid retention na nagpapataas ng dami ng dugo at humahantong sa mas mataas na presyon. Ang iyong puso ay nagtatrabaho ng mas mabigat lalo na sa gabi kung kailan dapat itong magpahinga. Pagkatapos ay darating ang asukal partikular na mula sa mga pinatamis na pinatuyong prutas. Ang asukal ay nagpapasigla sa vascular inflammation na nagpapahina sa lining ng iyong mga arteries. Ang kombinasyon ng mataas na presyon ng dugo at pamamaga ay nagtatakda ng entablado para sa pagbuo ng namuong dugo o clot.
Isang pag-aaral sa circulation ang natuklasan na ang mataas na paggamit ng sodium at asukal ay direktang nag-aambag sa paninigas ng ugat at mas mataas na panganib ng clot lalo na sa mga matatanda. At habang natutulog, kapag bumabagal ang daloy ng dugo, mas malamang na mabuo ang mga clot at maglakbay na nagpapataas ng panganib ng stroke o atake sa puso. Isipin ang iyong daluyan ng dugo bilang isang highway sa gabi. Ang trapiko ay dapat na magaan at makinis. Ngunit sa sobrang sodium at asukal sa iyong sistema, ang highway na iyon ay nagiging masikip at malagkit na ginagawang mas malamang na magdikit-dikit ang mga platelet at bumuo ng mga clot. At ang mga clot, tulad ng alam mo, ay maaaring humantong sa mga stroke o atake sa puso. Karamihan sa mga komersyal na trail mix ay naglalaman ng mahigit 115 nininandaman ng sodium at 12 gallon ng asukal bawat maliit na serving. Ngunit maging tapat tayo, sino ba ang kumakain ng isang serving lang? Ilang dagdag na dakok at nalampasan mo na ang ligtas na kayang hawakan ng iyong puso lalo na bago matulog. Kaya ano ang mas ligtas na paraan? Gumawa ng sarili mong trail mix sa bahay. Gumamit ng mga mani na walang asin, mga pinatuyong prutas na walang dagdag na asukal at laktawan ang mga candy. Mas mabuti pa ilaan ito para sa mas maagang bahagi ng araw kung kailan kayang hawakan ng iyong katawan ang dagdag na karga nang hindi isinasapanganib ang iyong sirkulasyon sa gabi. Salted roasted almonds, ang maalat na panganib. Isang paboritong merienda sa maraming kabahayan ang inasnan na inihaw na almendras. Malutong malasa at madaling kainin ng dakok lalo na habang nanonood ng TV sa gabi. Ngunit ang tila malusog na merienda na ito ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong presyon ng dugo sa gabi na nagpapataas ng iyong panganib ng stroke habang natutulog ka. Ang pangunahing salarin dito ay ang sodium o asin. Ang mga inasnan na almendras ay madalas na labis na tinimplahan at isang onsa lamang ay maaaring maglaman ng hanggang 150-200 mg ng sodium. Maaaring hindi ito gaanong kalaki, ngunit kung kumakain ka ng walang pag-iisip, mabilis na naiipon ang mga bilang. At para sa mga nasa hustong gulang na higit sa istina, lalo na ang mga namamahala ng mataas na presyo ng dugo, kahit na isang katamtamang pagtaas ng sodium ay maaaring makapinsala. Ito ang nangyayari. Ang sodium ay nagiging sanhi ng pagpapanatili ng tubig sa iyong katawan na nagpapataas ng dami ng dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Itinutulak nito ang mga pader ng artery na nagpapataas ng antas ng presyon. Habang ang iyong katawan ay dapat mag-relax at mag-ayos sa panahon ng pagtulog, pinapanatili ng mataas na sodium ang iyong cardiovascular system sa mataas na alerto. Ang iyong puso ay nagtatrabaho ng mas mabigat at lumalaki ang stress sa iyong mga ugat. Kinumpirma ng isang pag-aaral sa Journal of Clinical Hypertension na kahit ang katamtamang paggamit ng sodium bago matulog ay humahantong sa makabuluhang pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi, partikular sa mga matatanda. At ang panganib ay hindi lamang mga numero sa isang chart. Ang patuloy na mataas na presyon sa gabi ay nagpapataas ng tsansa ng mga silent stroke
o mga kaganapan sa cardiovascular sa madaling araw. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Ang iyong mga arteries ay parang mga hose. Sa gabi, dapat silang makaranas ng mababa at banayad na daloy. Ngunit, sa sobrang sodium sa sistema ito, ay tulad ng pagpihit sa presyon habang ang hose ay nakatigil at nakapulupot. Sa kalaunan, mayroong isang bagay na kailangang bumigay. Kaya ano ang mas mahusay na hakbang? Kung nasisiyahan ka sa mga almendras, piliin ang mga bersyon na walang asin o bahagyang maalat lamang at kainin ang mga ito ng mas maaga sa araw. Ang iyong puso at utak ay magpapasalamat sa iyo. Pistachios, ang doble panganib ng arginine at asin sa pangmani na parang walang kasalanan na merienda. Ang mga ito ay magaan, masayang buksan at madalas na ibinebenta bilang malusog sa puso. Ngunit kapag kinain sa gabi, maaari silang tahimik na magdulot ng mga problema para sa iyong cardiovascular system, lalo na kung ikaw ay higit sa 60. Ang mga pistachio ay likas na mataas sa arginine, isang amino acid na tulad ng sa hazelnuts ay nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide. Nagiging sanhi ito ng pag-relax at paglapad ng mga daluyan ng dugo. Sa araw, maaari itong sumuporta sa sirkulasyon, ngunit sa gabi ang epektong ito ay maaaring maging destabilizing, lalo na para sa mga matatanda na may vascular fragility o hindi pare-parehong presyo ng dugo. Kapag ang iyong mga daluyan ng dugo ay masyadong nag-relax habang nagpapahinga ka, maaari itong mag-trigger ng pagbaba ng presyon ng dugo na sinusundan ng isang rebound na pagtaas ng tibok ng puso o presyon. Ang pabalik-balik na ito ay maaaring maglagay ng hindi kinakailangang stress sa iyong cardiovascular system na nakakagambala sa pagtulog at posibleng magpataas ng panganib ng stroke. Isang pag-aaral sa American Journal of Physiology ang nagpakita na ang mataas na aktibidad ng nitric oxide sa gabi sa mga matatanda ay maaaring humantong sa hindi regular na regulasyon ng presyon ng dugo at nabawasan na daloy ng dugo sa utak. Dagdag pa, karamihan sa mga tao ay hindi kumakain ng hilaw, walang asin na pistachios. Ang mga nabibili sa tindahan ay madalas na inasnan at inihaw na nagdodoble sa karga ng sodium. Isang serving lang ay maaaring maglaman ng higit sa 120 mg ng sodium. At tulad ng ibang maalat na merienda, madaling lumampas sa malusog na mga limitasyon ng hindi namamalayan. Isipin ang iyong katawan na parang isang seisaw sa oras ng pagtulog. Kailangan mo ng balanse at katahimikan. Ngunit ang pistachio sa pagitan ng mga pagbabago sa ugat na dulot ng arginine at idinagdag na sodium ay maaaring makasira sa balanseng iyon na nagpapahirap sa iyong puso kung kailan ito dapat magpahinga. Kaya kung mahilig ka sa pistachios, ang magandang balita ay hindi mo kailangang isuko ang mga ito. Pumili ng mga bersyon na walang asin at tamasahin ang mga ito bilang merienda sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag mas handa ang iyong katawan na harapin ang mga epekto. Iwasang gawin itong isang ritual bago matulog. Walnuts, ang brain food na may panganib sa gabi. Ang mga walnut ay madalas na may gintong korona ng kalusugan. Mayaman sa omega-3, antioxidants, at mga sustansyang mula sa halaman, pinupuri sila para sa kalusugan ng utak at proteksyon sa puso. Ngunit pagdating sa pagkain nito,
bago matulog, lalo na para sa mga matatanda, mayroong ilang mahahalagang bagay na dapat mong malaman. Hindi tulad ng ibang mga mani, ang mga walnut ay mataas sa polyunsaturated fats, partikular na ang alpha-linolenic acid, LA, isang omega-3 na mula sa halaman. Sa araw, ang ALA ay tumutulong na bawasan ang pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng cardiovascular. Ngunit sa gabi, iba ang pagproseso ng taba ng iyong katawan. Bumabagal ang iyong metabolismo, nagpapahinga ang iyong digestive system, at mas matagal na nananatili ang taba sa iyong daluyan ng dugo, lalo na sa mga matatanda na ang lipid metabolism ay maaaring mas mabagal na. Dito ito nagiging komplikado. Isang pag-aaral sa European Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa taba, kahit na malusog na taba, bago matulog, ay maaaring magpataas ng mga antas ng nocturnal triglyceride. Ang mataas na triglycerides sa gabi ay maaaring makagambala sa natural na regulasyon ng daloy ng dugo ng iyong katawan at magpataas ng iyong panganib ng paninigas ng artery sa paglipas ng panahon. Ang katawan ay hindi gaanong mahusay sa pag-clear ng mga taba habang natutulog ka. May isa pang layer. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng acid reflux o hindi pagkatunaw ng pagkain kapag kumakain sila ng mga pagkaing mataas sa taba sa gabi, kabilang ang mga walnut. Ito ay maaaring makagambala sa kalidad ng pagtulog at kahit na maging sanhi ng pagtaas ng cortisol sa gabi, isang stress hormone na nakakaapekto sa parehong presyon ng dugo at ritmo ng puso. At huwag nating kalimutan na ang mga nabibiling walnut sa tindahan ay madalas na nakabalot na may idinagdag na asin o asukal na lalo lamang nagpapataas ng bigat sa cardiovascular system. Isang dakok bago matulog ay maaaring tila hindi nakapipinsala, ngunit kung ito ay inasnan o may honey, nagdaragdag ka ng sodium at asukal sa ibabaw ng mabagal na natutunaw na taba. Kaya ano ang aral? Ang mga walnut ay talagang isang pagkaing malusog sa puso, ngunit mas mainam na kainin ang mga ito ng mas maaga sa araw, tulad ng kasama sa almusal o tanghalian. Sa ganitong paraan, magagamit ng iyong katawan ang kanilang mga sustansya ng epektibo habang iniiwasan ang stress sa gabi sa iyong cardiovascular at digestive system. Mga ehersisyong dapat pag-ingatan ng mga senior. Maaaring ginagawa mo na ang lahat ng tama, kumakain ng maayos, nananatiling aktibo at regular na nag-eehersisyo. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilang karaniwang ehersisyo ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong panganib sa stroke? Oo, kahit na ang mga ehersisyo na mukhang ligtas tulad ng sit-ups, planks o yoga ay maaaring maging mapanganib kung ikaw ay higit sa 60 at hindi maingat. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa paggalaw. Ito ay tungkol sa pag-alam kung aling mga paggalaw ang dapat bantayan. Habang tayo ay tumatanda, iba na ang tugon ng ating katawan. Mas mabilis magbago ang presyo ng dugo. Ang balanse ay hindi na gaanong maaasahan, at ang ilang mga kilos ay maaaring magbigay ng pilay sa iyong utak, mga daluyan ng dugo o puso ng higit pa sa iyong inaakala.
isang mabilis na pagyuko, isang maling pag-ikot, o kahit na pagpigil ng hininga sa panahon ng isang ehersisyo. Ang mga bagay na ito ay maaaring mag-trigger ng pagkahilo, biglaang pagbaba ng presyon ng dugo o mas masahol pa, isang stroke. Nakakita ako ng napakaraming senior na nabiktima nito, mga taong akala nila ay nagiging malusog sila. Kaya't ngayon, gusto kong gabayan kayo sa 9 na partikular na ehersisyo na maaaring maglagay sa panganib ng inyong utak at katawan, lalo na kung meron kang mataas na presyon ng dugo o mahinang sirkulasyon. Kung ikaw ay higit sa 100 o may pakialam sa isang taong ganoon, ang impormasyong ito ay maaaring magligtas ng buhay. 1. Mabilis na pagyuko. Mula sa pagkakatayo, magsimula tayo sa isang bagay na napakakaraniwan, ang mabilis na pagyuko mula sa isang nakatayong posisyon. Alam mo na marahil para kunin ang isang bagay sa sahig o para itali ang iyong sapatos nang nagmamadali, tila walang malaking bagay tama. Ngunit para sa mga matatanda, ang isang simpleng paggalaw na ito ay maaaring humantong sa isang mapanganib na sunod-sunod na reaksyon sa loob ng katawan. Kapag mabilis kang yumuko, lalo na nang hindi sumusuporta sa iyong sarili o binabaluktot ang iyong mga tuhod, ang dugo ay biglang dumadaloy sa iyong ulo. Sa mga mas bata, mabilis na nag-a-adjust ang katawan. Ngunit, habang tayo ay tumatanda, hindi gaanong kabilis mag-compensate ang ating cardiovascular system. Ang biglaang pagbabagong iyon ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo na tinatawag ng mga doktor na orthostatic hypotension. Ang resulta, nararamdaman mong nahihilo, gaan ang ulo, o tuluyang nawawalan ng balanse. Ang ilang mga tao ay tuluyang nawawalan ng malay. At kung mauntog ang iyong ulo sa pagbagsak, mas nagiging malaki ang panganib. Natuklasan ng isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society na ang mga matatanda ay mas madaling kapitan ng pagbaba ng presyon ng dugo pagkatapos ng mabilis na pagbabago ng posisyon. Ito ay hindi lamang isang maliit na abala. Ito ay isang kilalang risk factor para sa stroke at pinsala sa ulo. Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang Ginoo, si Mang Cardo, na nadapa sa kanyang garahe habang inaabot ang isang kahon. Masyado siyang mabilis yumuko na hilo bumagsak at nagtamo ng concussion. Lahat mula sa isang tila pang-araw-araw na paggalaw. Narito ang maaari mong gawin kapag kailangan mong yumuko, laging maglaan ng 1 segundo. Itayo ng matatag ang iyong mga paa. Bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod at dahan-dahang bumaba. Gumamit ng isang matatag na ibabaw para sa suporta kung kailangan mo. Walang anumang kahihiyan doon. Twist, mabilis na pag-ikot ng leeg. Nasubukan mo na bang luwagan ang naninigas na leeg sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot nito o pagpihit sa magkabilang panig ng mabilis? Maaaring masarap ito sa pakiramdam sa sandaling iyon na parang tinatanggal mo ang tensyon, ngunit maaari itong maging mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Nakikita nyo sa loob ng inyong leeg ay may 2 napakahalagang arteries na tinatawag na vertebral arteries. Naghahatid sila ng dugo ng direkta sa utak, partikular sa mga bahaging kumukontrol sa balanse at koordinasyon.
Kapag mabilis mong inikot ang iyong leeg o ginawa ito ng paulit-ulit, lalo na sa isang malakas o labis na paraan, maaari mong maipit o bahagyang mapunit ang mga arteries na iyon. Hindi lang iyon hindi komportable. Maaari nitong lubos na bawasan ang daloy ng dugong mayaman sa oxygen patungo sa iyong utak. Mayroong isang kaso na iniulat sa New England Journal of Medicine kung saan isang lalaki sa kanyang 60s ang nakaranas ng stroke ilang minuto lamang matapos mabilis na ikutin ang kanyang leeg sa panahon ng isang stretching routine. Hindi ito nangyari sa isang aksidente sa sasakyan o pagkahulog. Ito ay sa panahon ng isang stretch. Ganoon karupok ang mga daluyan na ito habang tayo ay tumatanda. Nakilala ko si Aling Nena sa isang senior center na dati ay araw-araw na nagro-roll ng leeg tuwing umaga. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang nakakaranas siya ng pagkahilo at kahit malabong paningin. Sinubaybayan ng kanyang doktor ito pabalik sa mga paggalaw na iyon. Lumipat siya sa mas banayad at mas mabagal na pag-ikot ng ulo at nawala ang mga sintomas. Kaya narito ang mas mahusay na paraan. Laging igalaw ang iyong ulo ng dahan-dahan at may intensyon. Walang bigla ang paggalaw, walang mabilis na pagpihit. Kung naninigas ang iyong leeg, maglagay ng mainit na kompres, gawin ang banayad na pag-uunat o mas mabuti pa, ipasuri ito sa isang physical therapist na nauunawaan ang mga panganib sa vascular na may kaugnayan sa edad. 3. Pagbubuhat ng masyadong mabigat at pagpigil ng hininga. Ang pagbubuhat ng timbang ay maaaring maging isang kamangha-manghang paraan upang manatiling malakas at independyente habang tayo ay tumatanda, ngunit kung ito ay ginagawa ng ligtas. Isa sa mga pinaka-nakaliligtaang panganib ay ang pagbubuhat ng mga timbang na masyadong mabigat o mas masahol pa, ang pagpigil ng iyong hininga habang ginagawa ito. Kapag nagbubuhat ka ng isang bagay na mabigat at likas na pinipigilan ang iyong hininga na tinatawag na Valsalva maneuver, pinatataas mo talaga ang presyon sa loob ng iyong dibdib at ulo. Ang iyong presyon ng dugo ay maaaring biglang tumaas na naglalagay ng matinding pilay sa mga arteries sa iyong utak. Para sa mga matatanda, lalo na ang mga may mataas na presyon ng dugo o mas mahinang mga daluyan ng dugo, ang pagtaas na iyon ay maaaring sapat na upang mag-trigger ng isang stroke o kahit na maging sanhi ng pagputok ng isang ugat. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa American Heart Association ang nagpakita na ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo sa panahon ng mabigat na pagbubuhat ay nauugnay sa isang mas mataas na panganib ng intracranial hemorrhages, pagdurugo sa loob ng bungo, lalo na sa mga matatandang nag-eehersisyo sa gym. Minsan kong narinig mula sa isang retiradong bumbero na nananatiling aktibo sa kanyang lokal na gym. Isang araw, nagpasya siyang hamunin ang kanyang sarili sa isang mas mabigat na barbell. Sa kalagitnaan ng pagbubuhat, naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, nahilo, at halos mawalan ng malay. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor, kalaunan, na mapanganib niyang pinataas ang kanyang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpigil ng kanyang hininga sa ilalim ng pilay. Kaya narito ang dapat mong gawin, magbuhat ng mga timbang na nararamdaman mong mapanghamon,
ngunit kayang-kaya. Huminga ng tuloy-tuloy. Ibuga ang hangin habang nagbubuhat. Huminga ng malalim habang ibinababa. At kung hindi ka sigurado, laging makipagtulungan sa isang trainer na nauunawaan kung paano iba ang tugon ng mga tumatandang katawan. 4. Mga posisyon sa yoga na nakabaligtad, inverted poses. Ang mga inverted yoga poses tulad ng shoulder stand o headstand ay maaaring mukhang maganda at nakaka-relax, ngunit maaari silang maging seryosong mapanganib, lalo na para sa mga matatanda. Ang mga posisyong ito ay binabaligtad ang iyong buong katawan na nagpapadala ng isang bugso ng dugo patungo sa iyong ulo. Habang inaangkin ng ilang tao na ito ay nagpapalakas ng sirkulasyon ang katotohanan, ay maaari itong mapanganib na magpataas ng presyon sa loob ng iyong bungo. Kapag ikaw ay nasa isang inverted na posisyon, tumitindi ang daloy ng dugo sa iyong utak. At kung meron ka ng mataas na presyon ng dugo o mas mahinang mga daluyan ng dugo na mas karaniwan, pagkatapos ng edad 60, ang sobrang presyon na iyon ay maaaring madaig ang iyong sistema. Ang panganib ay hindi lamang theoretical. Naidokumento ng mga neurologist ang mga kaso kung saan nakaranas ang mga senior ng mga abala sa paningin, matinding pananakit ng ulo at kahit na mga mini-stroke pagkatapos subukan ang mga inverted poses ng walang pangangasiwa. Naaalala ko ang isang ginang mula sa isang yoga class na buong pagmamalaking nagsasanay ng shoulder stands tuwing umaga. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula siyang makaranas ng kumakabog na pananakit ng ulo at naramdaman ang presyon sa likod ng kanyang mga mata. Binalaan siya ng kanyang doktor ang tumaas na intracranial pressure mula sa mga posisyong iyon ay naglalagay sa kanya sa tunay na panganib. Lumipat siya sa mas banayad na mga pag-uunat at napansin na nawala ang mga sintomas. Sa halip na mga posisyon na binabaligtad ka, subukan ang legs up the wall. Ito ay isang nakakakalmang alternatibo na sumusuporta sa sirkulasyon ng walang panganib. At laging ipaalam sa iyong instructor ang anumang kondisyong medikal bago magsimula ng isang bagong routine. Maaari silang magmungkahi ng mga pagbabago na gumagana sa iyong katawan, hindi laban dito. 5. Matinding ehersisyo sa gabi. Ang pag-ehersisyo sa gabi ay maaaring maging mapayapa. Mas tahimik ang gym, mas malamig ang hangin, at ito ay isang mahusay na paraan upang alisin ang stress ng araw. Ngunit para sa mga matatanda, ang pagpilit sa iyong sarili ng husto sa gabi, lalo na sa mga matitinding gawain tulad ng mabilis na pagtakbo o HIIT, high intensity interval training, ay maaaring mag-backfire sa mga seryosong paraan. Narito kung bakit ang matinding ehersisyo ay nagpapasigla sa iyong sympathetic nervous system na parang pag-on sa on switch ng katawan. Ayos lang iyon sa araw, ngunit ang paggawa nito ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay nangangahulugan na ang iyong tibok ng puso ay nananatiling mataas. Tumataas ang iyong presyon ng dugo at ang iyong katawan ay nananatili sa isang estado ng pag-aalerto kung kailan dapat itong nagpapahinga. Para sa mga taong higit sa 60 ang presyon sa gabi na ito, ay maaaring magpataas ng panganib ng nighttime hypertension, isang kilalang salik sa stroke habang natutulog. Natuklasan ng isang pag-aaral
mula sa hypertension research na ang mga high-intensity workout sa gabi ay maaaring makabuluhang magpataas ng mga antas ng presyon ng dugo sa gabi kahit nasa malusog na matatanda. Kaya't madalas na inirerekomenda ngayon ng mga doktor ang mga ehersisyo sa umaga o maagang hapon para sa mga matatandang individual. Nakausap ko ang isang retiradong guro, si Ma'am Elena, na dati ay tumatakbo tuwing gabi pagkatapos ng hapunan. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang hindi siya natutulog ng maayos at minsan ay nagising siyang nahihilo na may mabilis na tibok ng puso. Iminungkahi ng kanyang cardiologist na ilipat ang kanyang routine sa mas maagang bahagi ng araw at ang pagbabago ay gumawa ng malaking pagkakaiba. Kung nasisiyahan ka sa paggalaw sa gabi, piliin ang banayad na pag-uunat, mabagal na paglalakad o nakakakalmang yoga. Ilaan ang cardio para sa mga oras ng liwanag ng araw kung kailan mas handa ang iyong katawan na harapin ito. Mabilis na crunches at sit-ups. Ang mga crunches at sit-ups ang mga klasikong ehersisyo para sa core na marami sa atin ay ginagawa na sa loob ng maraming dekada. Maaaring tila ito ay isang direktang paraan upang palakasin ang iyong gitnang bahagi ng katawan. Ngunit para sa mga matatanda, ang paggawa nito ng masyadong mabilis o masyadong madalas ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Kapag nagsasagawa ka ng mabilis na paggalaw ng tiyan, lalo na ng walang tamang paghinga, lumilikha ito ng isang biglaang pagtaas ng presyon sa loob ng iyong dibdib at tiyan. Maaari itong makagambala sa normal na daloy ng dugo lalo na sa utak. Ito ay parang pagpiga sa isang hose ng hardin. Ang daloy ay nahaharangan at ang pansamantalang presyon na iyon ay maaaring maka-apekto sa iyong sirkulasyon sa mga nakakagulat na paraan. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation na ang mabilis na mga ehersisyo sa tiyan sa mga matatanda ay maaaring humantong sa pagbaba ng daloy ng dugo sa utak, lalo na kapag ginagawa ng walang pahinga sa pagitan ng mga set. Ang pagbaba ng oxygen sa utak na iyon ay maaaring mag-iwan sa iyong pakiramdam na nahihilo, nalilito o kahit na himatayin. Isang Ginoo na nakilala ko sa isang lokal na wellness class, si Mang Ben, ang nagbahagi kung paano siya nakakaramdam ng gaan ng ulo tuwing gumagawa siya ng mga sit-up sa kanyang morning routine. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang presyon mula sa mabilis na mga crunches ay nakakagambala sa daloy ng dugo sa kanyang ulo. Pinalitan niya ito ng mas mabagal na mga paggalaw sa core at mula noon ay hindi na siya nakaranas ng pagkahilo. Kaya ano ang mas ligtas na opsyon? Subukan ang mga kontroladong ehersisyo sa core tulad ng pelvic tilts or seated marches. Tumutok sa matatag na paghinga. Ibuga ang hangin habang nag-e-exert. Huminga ng malalim sa pag-release. At huwag kailanman magmadali sa paggalaw. 7. Mabilis na pagtakbo sa treadmill nang walang suporta. Ang paggamit ng treadmill ay tila isang ligtas at hindi apektado ng panahon na paraan upang manatiling fit. Ngunit para sa mga senior, mayroong isang karaniwang pagkakamali na ginagawang isang seryosong panganib. Ang tool na ito, ang pagtakbo ng masyadong mabilis ng hindi humahawak
sa mga hawakan sa gilid. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating reaction time at hindi na tulad ng dati ang ating koordinasyon. Ang mabilis na paggalaw sa isang treadmill nang walang suporta ay nagpapataas ng panganib na madapa na kung minsan ay may mapangwasak na resulta. Ang isang maling hakbang ay maaaring magpatilapon sa iyo na humahantong sa masakit na mga pinsala tulad ng bali pinsala sa ulo o sa mga individual na may mataas na panganib kahit na mag-trigger ng cardiovascular strain or stroke. Ang mga ahensya ng kalusugan, kabilang ang datos mula sa NIH, ay nagha-highlight na ang mga senior ay nagdurusa ng mas mataas na rate ng mga aksidente sa treadmill kaysa sa anumang ibang pangkat ng edad. At isang pangunahing salik ang hindi paggamit ng mga handrail. Sa katunayan, kahit ang mga maikling sandali ng hindi matatag na paggalaw habang tumatakbo ay maaaring biglang magpataas ng pilay sa puso, lalo na sa mga matatandang higit sa 60. Naaalala ko ang isang lalaki sa kanyang 70s, si Mang Tomas, na nagpupumilit na mag-jogging nang hindi humahawak tuwing umaga. Isang araw, isang maliit na pagkadulas ang naging malaki. Malakas siyang bumagsak at umalis sa gym na may pinsala sa ulo. Sinabi ng kanyang doktor kalaunan na ang simpleng paghawak sa mga riles kahit paminsan-minsan ay malamang na nagpanatili sa kanyang mga paa. Kaya ano ang mas matalinong paraan? Panatilihin ang iyong bilis na matatag, hindi mabilis. At kung nararamdaman mo ang pinakamaliit na kawalan ng balanse, hawakan ang mga riles. Gusto mo ng isang epektibong alternatibo, maglakad sa isang incline. Makukuha mo ang cardio boost nang hindi isinasapanganib ang isang mapanganib na pagkahulog. 8. Masyadong mahabang pag-plank. Ang mga plank ay pinupuri bilang isa sa mga pinakamahusay na ehersisyo para sa buong katawan. Nagpapalakas sila, nagpapabuti ng postura, at hindi nangangailangan ng anumang kagamitan. Ngunit ang pag-hold ng isang plank ng masyadong matagal, lalo na habang pinipigilan ang iyong hininga, ay maaaring tahimik na maglagay ng mapanganib na presyon sa iyong cardiovascular system. Kapag ikaw ay nasa isang plank, ang iyong mga kalamnan ay nagsusumikap upang patatagin ang iyong buong katawan. Ang pagsisikap na iyon ay nagpapataas ng intra-abdominal at intrathoracic pressure, karaniwang presyon sa loob ng iyong tiyan at dibdib. Kung pinipigilan mo rin ang iyong hininga na ginagawa ng maraming tao nang hindi namamalayan, pinuputol mo ang isang matatag na daloy ng oxygen at pinatataas mo ang iyong presyon ng dugo ng sabay. Ito ay tulad ng paghihigpit sa isang balbula na kailangang itulak ng iyong puso. Ang Journal of Strength and Conditioning Research ay naglathala ng mga natuklasan na nagpapakita na ang pagpigil ng hininga sa panahon ng mga isometric na ehersisyo tulad ng mga plank ay nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa systolic blood pressure kahit na sa mga fit na matatanda. Sa paglipas ng panahon o kahit na sa isang mahabang hold, maaari itong magbigay ng stress sa iyong puso at bawasan ang daloy ng dugo sa utak. Naaalala ko ang isang kapitbahay na mahilig hamunin ang kanyang sarili sa mahabang plank holds. Orasan niya ang kanyang sarili na naglalayong umabot ng 2 minuto o higit pa, ngunit nagsimula siyang makaranas ng paninikip ng dibdib
at pananakit ng ulo pagkatapos ng bawat sesyon. Nang magsimula siyang huminga ng mas mabagal at bawasan ang kanyang oras, sa kalahati tumigil ang mga sintomas na iyon. Kaya kung nasisiyahan ka sa mga plank, maganda iyan. Baguhin mo lang sila. Layunin ang mas maikling tagal na may tamang paghinga. Subukan ang 20-30 segundo na mga hold na may malalim at matatag na paghinga. At laging pakinggan ang iyong katawan. 9. Mabilis na pag-upo at pagtayo squats. Ang pagtayo at pag-upo ay tila simpleng gawain. Ito ay isang bagay na ginagawa pa nating lahat ng maraming beses sa isang araw. Ngunit ang paggawa nito ng masyadong mabilis, lalo na ng paulit-ulit, tulad ng sa panahon ng squats, ay maaaring mabigla ang iyong katawan at humantong sa isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na postural hypotension at ito ay lalong karaniwan sa mga matatanda. Kapag mabilis kang nagbabago ng posisyon, kailangang mag-adjust ng iyong dugo sa pagbabago ng gravity. Para sa mga mas bata, halos agad-agad na tumutugon ang katawan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang pag-aayos na iyon. Maaaring hindi makakuha ng sapat na dugo ang iyong utak ng sapat na mabilis na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na nahihilo, nanginginig o mas masahol pa, nagiging sanhi ng pagkahulog. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas ang iyong mga binti. Ito ay tungkol sa kung paano nakakasabay ang iyong cardiovascular system sa paggalaw. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Journal of the American Medical Association na ang mga matatanda na madalas na mabilis na nagbabago ng posisyon ay mas malamang na mag-ulat ng pagkahilo at nasa mas malaking panganib para sa mga pagkahulog na nagreresulta sa mga pinsala sa ulo o bali. Isang kaibigan ko ang nagdagdag ng mabilis na squats sa kanyang morning routine sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na manatiling maliksi. Ngunit nagsimula siyang magkaroon ng mga pagkahilo na nag-iwan sa kanya na hindi matatag sa buong araw. Nang pabagalin niya ang mga bagay na naglalaan ng isang sandali upang huminto sa pagitan ng mga paggalaw, nawala ang kanyang mga sintomas. Narito ang isang mas ligtas na paraan. Kapag gumagawa ng mga sit-to-stand exercises or squats, dahan-dahang tumayo. Huminga. Hayaang makahabol ang iyong katawan bago muling gumalaw. Humawak sa isang matibay na upuan o ibabaw kung kinakailangan. Ang balanse ay iyong kaibigan, hindi isang senyales ng kahinaan. Mga medikal na pagsusuri na may nakatagong panganib sa stroke. Bawat taon, milyon-milyong senior ang pumupunta para sa mga regular na check-up sa pag-aakalang ginagawa nila ang tamang bagay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga mismong pagsusuri na ito ay maaaring aktwal na magpataas ng iyong panganib ng stroke sa magdamag? Mukhang mahirap paniwalaan, hindi ba nagtitiwala ka sa iyong doktor? Sinusunod mo ang bawat rekomendasyon, ngunit nakatago sa maliliit na letra ng modernong medisina ay mga tahimik na panganib na walang nagbabala sa iyo. Hindi ang balita, hindi ang mga polyeto sa iyong klinika, at kung minsan, kahit na ang iyong doktor. Isipin mo na lumabas ka sa iyong taunang check-up na iniisip na maayos ang lahat para lamang makaranas ng pagkahilo, malabong paningin,
o mas masahol pa, ilang araw lamang pagkatapos at naiwan kang nagtataka kung ano ang nangyari. Narito ang katotohanan. Ang ilang mga diagnostic test, lalo na kapag ginagawa ng masyadong madalas o sa ilalim ng ilang mga kondisyon sa kalusugan, ay maaaring tahimik na mag-trigger ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, makagambala sa daloy ng dugo, at kahit na magsimula ng isang sunod-sunod na reaksyon na maaaring magtapos sa isang stroke. Ngunit huwag mag-alala, ang artikulong ito ay hindi narito upang takutin ka. Narito ito upang ipaalam sa iyo para makapagtanong ka ng mas mahusay na mga katanungan upang maprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil pagkatapos ng edad na sastuta, hindi lang ito tungkol sa paghuli ng mga problema ng maaga. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa mga problema na maaaring aksidente nating maging sanhi. Sa mga susunod na minuto, aalamin natin ang 5 pinakakaraniwang medikal na pagsusuri na maaaring magdala ng mga nakatagong panganib sa stroke, lalo na para sa mga senior. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano eksaktong protektahan ang iyong sarili bago ang iyong susunod na appointment. 1. CT scan na may contrast dye. Kung nagkaroon ka na ng CT scan na may contrast, marahil ay naaalala mo ang mainit at namumulang pakiramdam na kumakalat sa iyong katawan. Iyon ang contrast dye na ginagawa ang trabaho nito na tumutulong sa iyong doktor na makita ng mas malinaw ang iyong mga daluyan ng dugo, organo at tissue. Mukhang nakakatulong, hindi ba? Ngunit narito ang hindi sinasabi sa maraming senior. Ang maliit na ineksyon na iyon ay maaaring gumawa ng higit pa sa pagpapahusay lamang ng mga imahe. Maaari itong tahimik na maglagay ng stress sa iyong cardiovascular system, lalo na kung ikaw ay higit sa 60 at nakikipag-ugnayan na sa mataas na presyon ng dugo, mga problema sa puso o mga issue sa bato. Para sa ilang mga tao, ang contrast dye ay nagtitrigger ng isang vasovagal reaction, isang biglaang pagbaba sa parehong tibok ng puso at presyon ng dugo. Maaari itong humantong sa pagkahilo, pagduduwal, pagkahimatay, o kahit na panandaliang pagkawala ng malay. Ngunit sa ibang mga kaso, ang kabaligtaran ang nangyayari. Biglang tumataas ang presyon ng dugo at ang mga marurupok na daluyan ng dugo ay maaaring humigpit o mag-spasm. Kapag nangyari iyon, tahimik na pumapasok ang panganib ng isang stroke o kaganapan sa puso. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Journal of Vascular and Interventional Radiology na ang mga matatanda na sumailalim sa mga contrast-enhanced CT scan ay may mas mataas na rate ng mga komplikasyon sa vascular sa loob ng 72 oras, lalo na ang mga may kasaysayan ng hypertension, sakit sa cardiovascular o may kapansanan sa pag-andar ng bato. Sa madaling salita, kung mas mahina ang iyong sistema, mas mapanganib ang contrast dye. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kaso. Isang 81 taong gulang na lalaki, si Mang Kiko, ang nagpunta para sa isang regular na abdominal CT scan matapos magkaroon ng ilang menor de edad na discomfort sa panunaw. Normal ang resulta ng scan at pinauwi siya na maayos ang pakiramdam. Ngunit 2 araw
pagkatapos nagdusa siya ng isang minor stroke. Ang posibleng sanhi ang contrast injection ay maaaring pansamantalang nagpataas ng kanyang presyon ng dugo na naging sanhi ng pagbuo ng isang clot at pagharang sa daloy ng dugo sa isang bahagi ng kanyang utak. Hindi ito nangangahulugan na masama ang mga CT scan na may contrast. Malayo roon. Maaari nilang matukoy ang mga kanser, mga namuong dugo, mga aneurysm, mga bagay na maaaring magligtas ng iyong buhay. Ngunit ang pangunahing punto ay ito dapat gamitin ng matalino. Ang mga scan na ito hindi lang basta ini-order bilang bahagi ng isang regular na check-up kung sakali lang. Kaya ano ang maaari mong gawin upang protektahan ang iyong sarili bago sumang-ayon sa isang CT scan na may contrast? Tanungin ang iyong doktor. Mahalaga ba ang scan na ito o mayroon bang mas ligtas na opsyon para sa isang taong tulad ng aking edad at kondisyon? Ibahagi ang iyong kumpletong kasaysayan, lalo na kung meron kang mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, kondisyon sa puso, mga nakaraang reaksyon sa contrast dye o mga gamot. At laging itanong, maaari ba nating gawin ito nang walang contrast? Minsan ang isang non-contrast CT o isang ultrasound ay maaaring magbigay ng sapat na detalye nang walang dagdag na panganib. 2. Exercise stress test. Ngayon pag-usapan natin ang stress test na tinatawag ding exercise stress test. Sa papel, tila ito ay isang matalinong hakbang. Magsuot ng heart monitor, maglakad sa isang treadmill, at tingnan kung paano gumaganap ang iyong puso sa ilalim ng presyon. Ngunit kung ikaw ay higit sa isintam, lalo na kung may mataas na presyon ng dugo o mga kondisyon sa puso, ang simpleng pagsusuri na ito ay maaaring maging mapanganib. Narito kung bakit. Sa panahon ng pagsusuri, hinihiling sa iyo na maglakad o kahit na mag-jogging sa isang treadmill habang malapit na sinusubaybayan ang iyong puso. Ngunit habang tumataas ang bilis, tumataas ang iyong tibok ng puso, tumataas ang iyong presyon ng dugo, at ang iyong cardiovascular system ay biglang nasa ilalim ng matinding pilay. Para sa isang malusog na 30 taong gulang, maaaring hindi ito isang problema. Ngunit para sa mga senior, lalo na ang mga may pre-existing na kondisyon, maaari itong maging tulad ng pagsisindi ng apoy malapit sa tuyong damo na posibleng mag-trigger ng mga seryosong komplikasyon. Ilan sa mga mapanganib na pagtaas ng presyo ng dugo, biglaang arrhythmias, hindi regular na tibok ng puso, at sa mga pambihirang, ngunit tunay na kaso, maliliit na punit sa mga marurupok na daluyan ng dugo, lalo na sa utak. Isang pag-aaral noong 2020 sa American Journal of Cardiology ang tumingin sa mahigit 300 pasyente na may edad na higit sa isinitay na sumailalim sa treadmill stress tests. Ang mga resulta, halos 7% ang nakaranas ng mga mapanganib na kaganapan sa panahon ng pagsusuri, kabilang ang mga pagtaas ng presyon ng dugo at abnormal na ritmo ng puso. At ang pinakaapektadong grupo, ang mga mayroon ng mga issue sa vascular. At hindi lang ito teorya, ito ay totoong buhay. Isa sa ating mga subscribers, si Aling Margarita mula sa Batangas, ang nagbahagi ng kanyang kwento. Siya ay 74 at may mataas na presyon ng dugo sa loob ng maraming taon.
inirekomenda ng kanyang doktor ang isang stress test para lang mag-check-in. Sa kalagitnaan ng bahagi ng treadmill, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib. Agad nilang itinigil ang pagsusuri, ngunit kinabukasan nagdusa siya ng isang minor stroke. Naniniwala ang mga doktor na ang isang biglaang pagtaas ng kanyang presyon ng dugo sa panahon ng pagsusuri ay pumutok sa isang maliit na ugat sa kanyang utak. Para maging malinaw, hindi direktang sanhi ng pagsusuri ang stroke, ngunit nagdulot ito ng stress sa isang sistema na mahina na, at iyon ang nagtulak sa sitwasyon. Kaya ano ang tunay na aral? Kausapin ang iyong doktor. Itanong, mayroon bang mas ligtas na paraan upang suriin ang aking puso? Sa maraming kaso, ang isang nuclear stress test na gumagamit ng gamot upang gayahin ang ehersisyo o isang resting echocardiogram ay maaaring mas ligtas na mga opsyon para sa mga senior. At kung hindi ka kasalukuyang nakakaranas ng mga sintomas tulad ng sakit sa dibdib, igsi ng paghinga o pagkapagod, itanong kung ang pagsusuri ay talagang kinakailangan ngayon o kung maaari itong maghintay. 3. Endoscopy na may sedation. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na naging napaka-regular lalo na pagkatapos ng edad 60, ang endoscopy. Kung ito man ay para suriin ang iyong lalamunan, iyong tiyan, o kahit ang iyong kolon, madalas itong inirerekomenda ng mga doktor para lang makasiguro. At kung minsan, may katuturan iyon. Ngunit narito ang hindi sinasabi sa iyo ng lahat kung hindi mo talaga ito kailangan, at lalo na kung may kasamang sedation, maaari itong magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Una sa lahat, karamihan sa mga taong higit sa 60 ay umiinom ng ilang uri ng gamot. Ang mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin aspirin o Plavix ay napakakaraniwan. At kapag ikaw ay nasa ilalim ng sedation para sa isang endoscopy, natural na nagbabago ang iyong presyon ng dugo at sirkulasyon. Pagsamahin mo iyon sa mga gamot na nakakaapekto sa kakayahan ng iyong dugo na mamuo, at bigla tinitingnan mo ang isang mas mataas na panganib para sa panloob na pagdurugo o mas masahol pa, mga problema sa sirkulasyon sa utak na maaaring mag-trigger ng isang silent stroke. Noong 2021, isang malawakang pagsusuri na inilathala sa journal na Gastrointestinal Endoscopy ang natuklasan na sa mga pasyenteng higit sa 60 pa na sumailalim sa mga sedated endoscopy procedures, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa mga transient ischemic attacks, TIAs, nakilala rin bilang mga mini-stroke sa loob ng sumunod na 72 oras. Hindi ito mga malalaking stroke, ngunit mga babala ito na may nangyaring mali sa daloy ng dugo ng utak. Isang kaso na tumatak sa akin ay mula sa isang 76 taong gulang na ginang si Aling Rosa na nagkaroon ng regular na colonoscopy na may sedation. Wala siyang sintomas nang pumasok, ngunit 2 araw pagkatapos nagsimula siyang mautal sa pagsasalita at nawalan ng koordinasyon. Kinumpirma ng ER na nakaranas siya ng isang banayad na stroke. Naniniwala ang mga doktor na ang pagbaba ng presyon ng dugo sa panahon ng sedation kasama ang kanyang pang-araw-araw na paggamit ng aspirin
ay maaaring lumikha ng tamang mga kondisyon para maglakbay ang isang namuong dugo. Kahit na ang mismong pamamaraan ay mababa ang panganib, ang kombinasyon ng sedation edad at mga gamot ay maaaring lumikha ng isang perpektong bagyo. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na dapat mong iwasan ang lahat ng endoscopy, ngunit nangangahulugan ito na huwag sumang-ayon sa isa, maliban kung malinaw na maipapaliwanag ng iyong doktor kung bakit mo ito kailangan sa ngayon. Kung ginagawa mo lang ito dahil ilang taon na ang nakalipas, itanong kung may mas ligtas na paraan upang subaybayan ang iyong kondisyon, lalo na kung wala kang mga sintomas. Laging ipaalala sa iyong doktor ang anumang gamot na iyong iniinom. Itanong sa kanila, kailangan ko bang itigil ang aking pampalabnaw ng dugo bago ito? Ano ang mga panganib ng sedation para sa isang taong tulad ko? At kung hindi ka komportable sa sedation, itanong kung ang pamamaraan ay maaaring gawin nang wala ito o may mas magaan na mga opsyon. 4. MRI na may contrast dye. Ang mga MRI ay makapangyarihang kasangkapan. Tinutulungan nila ang mga doktor na makita ang kaloob-looban ng iyong katawan, matukoy ang mga maagang senyales ng problema, at kung minsan ay maiwasan ang mga hindi kinakailangang operasyon. Ngunit kapag idinagdag ang isang contrast dye, karaniwang para makakuha ng mas malinaw na mga imahe doon, kailangan ang pag-iingat, lalo na para sa mga matatanda at lalo na para sa mga may kahit banayad na problema sa bato. Ang contrast dye na ginagamit sa mga MRI ay madalas na naglalaman ng gadolinium, isang heavy metal. Hindi ito nananatili sa katawan. Ito ay dapat na ilabas ng iyong mga bato. Ngunit narito ang problema, pagkatapos ng 16th natural na bumabagal ang pag-andar ng bato. At kung mayroon ka ng talamak na sakit sa bato o nabawasang pag-andar na hindi pa nadi-diagnose, maaaring hindi maalis ng iyong katawan ang gadolinium ng epektibo. Sa paglipas ng panahon, maaaring manatili ang maliliit na halaga. Ang pananatiling iyon ay maaaring mapanganib. Ang pagpapanatili ng gadolinium ay naiugnay sa isang pambihira ngunit seryosong kondisyon na tinatawag na nephrogenic systemic fibrosis, SF, na nagiging sanhi ng paninigas at pagkapal ng balat at connective tissues. Sa pinakamasamang kaso, maaari nitong limitahan ang paggalaw-paghinga at kahit na humantong sa mga komplikasyon sa organ. Ngunit narito ang bahaging hindi naririnig ng karamihan sa mga tao. Ang nananatiling gadolinium ay natagpuan din sa tisyo ng utak at naniniwala ang ilang mananaliksik na maaari itong magdulot ng mga banayad na sintomas sa neurological tulad ng pagkalito, pagkahilo at disorientation, lalo na sa mga taong nasa panganib na para sa mga isyu sa sirkulasyon. Isang pag-aaral na inilathala sa radiology noong 2019 ang sumubaybay sa mahigit 2,000 pasyente na may edad na higit sa 65 na nakatanggap ng mga contrast-enhanced MRI. Sa loob ng isang linggo ng pamamaraan, mga 5% ang nag-ulat ng mga sintomas na parang stroke, pananakit ng ulo, malabong paningin, mga problema sa balanse. Hindi ito mga ganap na stroke, ngunit mga pulang bandila ito. Karamihan sa mga pasyenteng ito
ay meron ding mga pinagbabatayan na issue sa bato na diagnose man o hindi. Si Mang Harold, isang 79 taong gulang na veterano mula sa Pampanga, ay nagpunta para sa isang MRI matapos makipagbuno sa paulit-ulit na pananakit ng likod. In-order ito ng kanyang doktor na may contrast para lang maging masusi. Hindi alam ni Mang Harold na mahina na ang kanyang mga bato. 2 araw pagkatapos ng scan, naramdaman niyang gaan ang ulo, mahina at malabo ang isip, mga sintomas na nagtagal ng halos 1 linggo. Hanggang sa nagpatakbo ng mga lab test ang kanyang primary care doctor na natuklasan nilang meron siyang stage 3 kidney disease. Walang nagbabala sa akin, sabi niya sa amin. Kung nalaman ko lang, mas marami sana akong itinanong. Kaya narito ang maaari mong gawin. Kung inirerekomenda ng iyong doktor ang isang contrast MRI, itanong, maaari ba nating gawin ito nang walang contrast? Kadalasan ang sagot ay oo. Kung talagang kinakailangan ang contrast, humiling muna ng kidney function test. Ito ay isang simpleng pagsusuri ng dugo na tinatawag na GFR at maaari itong magbigay sa iyong doktor at sa iyo ng kapayapaan ng isip. Ipaalam din sa kanila kung nagkaroon ka na ng mga kakaibang reaksyon sa mga imaging test sa nakaraan. Tandaan, ang MRI mismo ay hindi ang problema. Ito ang dagdag na kemikal na maaaring hindi kayanin ng iyong katawan. 5. Regular na carotid artery ultrasound screening. Ang pagsusuring ito ay non-invasive. Tumatagal lamang ng ilang minuto at hindi nangangailangan ng anumang karayom-tina o makinang gumagawa ng malalakas na ingay. Tila perpektong preventive test, hindi ba? Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 60. Kung wala kang mga sintomas at ini-order lang ng iyong doktor ang scan na ito para mag-check, ang simpleng pagsusuring ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang landas patungo sa operasyon na hindi mo naman kailangan sa simula pa lang. Ang mga carotid arteries ay ang mga pangunahing daluyan ng dugo na naghahatid ng dugo sa iyong utak. Sa paglipas ng panahon, tulad ng maraming daluyan sa katawan, maaari silang magkaroon ng plaka, maliliit na buildup ng kolesterol o calcium. Normal iyon, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ngunit hindi lahat ng plaka ay kailangang alisin. Sa katunayan, sa maraming kaso, mas ligtas na subaybayan ito kaysa sa operahan. Dito maaaring magkamali ang mga bagay. Sabihin nating nakuha mo ang pagsusuri at nagpapakita ito ng ilang pagkitid sa artery, marahil 50% o kahit 60%. Nakakatakot pakinggan, tama. Kaya't inirefer ka ng iyong doktor sa isang vascular surgeon at bigla sinasabihan ka na dapat mong isaalang-alang ang isang pamamaraan tulad ng carotid endarterectomy o isang stent. Ngunit kung wala kang mga sintomas, walang pagkahilo, walang pagbabago sa paningin, walang panghihina, ang mga pamamaraang ito ay maaaring mag-alok ng kaunting benepisyo at nagdadala sila ng mga tunay na panganib. Sa katunayan, isang malaking pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine ang sumunod sa mahigit 1,000 senior na may katamtamang pagkitid ng carotid ngunit walang mga sintomas. Natuklasan ng mga mananaliksik na sa maraming kaso, hindi gaanong nabawasan ng operasyon ang panganib ng stroke kumpara sa gamot at mga pagbabago sa pamumuhay.
at mas nakakabahala, isang maliit na porsyento ng mga pasyente na sumailalim sa operasyon ay aktwal na nakaranas ng mga stroke bilang direktang resulta ng pamamaraan, alinman sa panahon ng operasyon o sa paggaling. Isang kwento na talagang tumatatak ay mula kay Aling Helen 82 mula sa Ilocos. Nagpunta siya para sa isang check-up, perpekto ang pakiramdam at nagkaroon ng carotid ultrasound dahil gusto lang maging masusi ng kanyang doktor. Nagpakita ito ng 65% na pagkitid. Ipinadala siya para sa operasyon sa loob ng ilang linggo. Nakalulungkot sa panahon ng pamamaraan, nagdusa siya ng isang maliit na stroke. Nakaligtas siya, ngunit ngayon ay nabubuhay na may bahagyang panghihina sa kanyang kanang bahagi. Sinabi niya sa amin, sana nalaman kong mas ligtas pala ang hindi paggawa ng kahit ano. Kaya ano ang dapat mong gawin kung iminumungkahi ng iyong doktor ang isang carotid ultrasound at wala kang mga sintomas? Itanong, ano po ang hinahanap natin? At ano ang mangyayari kung may makita tayo? Siguraduhin na naiintindihan mo kung ang scan ay malamang na magbabago sa iyong paggamot o magdudulot lamang ng pag-aalala. Kung ikaw ay umiinom na ng mga gamot sa presyon ng dugo, mga gamot sa kolesterol, at namumuhay ng malusog, maaaring hindi gaanong magbago ang mga karagdagang pagsusuri. At kung nagkaroon ka na ng scan na nagpakita ng ilang pagkitid, huwag magpanik. Itanong ang tungkol sa mga paulit-ulit na scan sa halip na tumalon sa operasyon at laging kumuha ng pangalawang opinyon bago sumailalim sa anumang vascular procedure. Huling payo mula kay Dr. Santos. Kaya narito ang pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng pagsusuri ay mapanganib, ngunit hindi rin lahat ng pagsusuri ay kinakailangan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Iba ang tugon ng ating katawan. Ang tila karaniwan, tulad ng isang contrast dye sedative o scan, ay maaaring magkaroon ng mga epekto na hindi natin laging nakikita. Ang isang simpleng ineksyon ay maaaring magpataas ng iyong presyon ng dugo. Ang isang scan ay maaaring mag-trigger ng isang reaksyon. Kahit na ang isang mabilis na check-up ay maaaring magdala ng mga panganib kung ang iyong sistema ay mahina na. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na huminto, magtanong at tiyakin na bawat pagsusuri ay akma sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan, hindi lamang sa isang checklist o protocol. Mayroon kang karapatang magsalita, magtanong, talaga bang mahalaga ito? At sabihing, maaari ba tayong maghanap ng mas ligtas na alternatibo? Dahil ang mga desisyon na may sapat na kaalaman ay humahantong sa mas mahusay na mga resulta at kapayapaan ng isip. Ang kwento ng iyong kalusugan ay mahalaga. Ang iyong boses ay mahalaga. At naniniwala ako na bawat pagpili ay dapat gabayan ng kaalaman, hindi ng takot o ugali. Kung nakatulong ang artikulong ito na makita ninyo ang inyong mga gawain sa bagong liwanag, o kung may nakilala kayong gawi sa inyong sarili o sa isang taong mahal ninyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi natin ang ating mga karanasan, kumonekta at matuto ng sama-sama. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa iba, huwag mag-atubiling i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, mag-subscribe sa aming channel
para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon na naglalayong protektahan at pagbutihin ang inyong kalusugan. Ang bawat simpleng pagbabago ay isang malaking hakbang tungo sa mas ligtas at mas malakas na buhay.